Kapag fiesta, lechon. Kapag Pasko, hamon. Kapag Chinese New Year, tikoy. Pero para sa mga Amerikano, ang bida sa kanilang hapagkainan kapag may espesyal na okasyon, turkey. Marami niyan dito sa Pilipinas. Isang buwan pa bago magpasko. Pero ngayon pa lang, naghahanda na ang pamilya ni Bill, isang Amerikano na nakatira dito sa Pilipinas, at ang kanyang Pilipinang asawa na si Aling Selly. Hindi ito ang kanilang Noche Buena, kundi ang tradisyon ng mga Amerikano na Thanksgiving. Mula Texas, dala-dala nila ang tradisyon at kaugalian nilang ito dito sa Pilipinas. Ang Thanksgiving talagang pinaka-importante dahil nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nadaanan nating swerte, nadaanan nating mga paghihirap. Ang kanilang mga handa, paborito ng kanilang mga bisita na ang ilan, kapwa Amerikano ni Bill. Mashed potato, candied yam o minatamis na kamote na may marshmallow, ang green bean casserole, buttered green peas and corn at cranberry jam. At ang pinaka-inaabangan ng lahat, ang main course, ang American-style roast turkey o nilitsyon na pabo. Sa lahat ng mga handa, ang roast turkey o litsyon pabo ang pinakamabusisi. Ang loob ng balat ng pabo, nilagyan ng bacon strips. Habang ang mga laman loob, iniluluto sa mga pampalasa at inihahalo sa pira-pirasong tinapay. Ito ang gagawing stuffing o palaman ng pabo. Ipapasok sa oven ang pabo hanggang sa mamula-mula ang balat nito. Makalipas ang 2 oras, pwede nang lantakan ang American-style roast turkey. Pakiramdam daw nila para silang nasa Texas muli. Napakasarap. It's really different to the ordinary chicken. It's Brooklyn taste. I like it. National holiday ang November 27 sa Amerika. Thanksgiving Day na parang piyesta kung kanilang ipagdiwang. Ang superstar sa pagdiriwang na ito, ang turkey. Pero alam niyo bang dito mismo sa Pilipinas, merong turkey farm sa San Leonardo, Nueva Ecija. Si Manny, may 400 pabong alaga sa kanyang 200 ektaryang lupain. We tried taking care of native chickens din, ano? Pero unang-una, maliliit sila, mahinang lumaki, matigas yung laman. Itong pabo, mas malambot siya, mas masarap siya kaysa sa chicken. At may sarili rin siyang bersyon ng lechong pabo. Ang native na pabo na dahon lang ng sampalok ang palaman sa loob. May sarili rin daw itong lasa dahil hindi ito ginagamitan ng anumang pestisidyo. 3 oras kung ihawin ito sa nagbabagang uling. Kung ayaw mo ng lechon pabo, pwede kang gumawa ng kalderetang pabo. Sauce pa lang talaga eh. Naganakan at saka malambot yung karne. Masarap sa native na manok. Maging sa mga restaurant, kasama na rin sa kanilang menu ang mga putahe na gawa sa pabo. Dito sa El Comedor, isang Spanish restaurant, best seller ang kanilang Spanish-style stuffed roast turkey. Now we have some white wine. Make sure that we also put wine inside the cavity. Imbes na laman loob, ground pork daw ang inilalagay sa loob nito.
2 oras kung ito'y iniluluto sa oven. So every year, we have a lot of orders of turkey, which they call in 2 weeks in advance, even a few days before. Pero nasanay na sila sa stuffing natin at sa the way we cook the turkey. Bawat order ng 5 kilong pabo, 3,250 pesos. Mabigat sa bulsa, pero ang pwede namang kumain nito, 20. Higit sa lahat, ang turkey, healthy. Mataas ang protina. Ang isang serving portion na kasing laki ng palad, no? Ito. Ganyan. Ito ay sapat na ma-meet ang iyong 65% ng protein requirement mo per day. Ang 2008 Mr. Asia Pacific International Bodybuilding winner na si Jonathan Casimiro. Ang sikreto raw sa tila inukit niyang katawan ang kanyang turkey diet. With bread with lettuce na pinalamanan ng turkey ham. Ang pinakamaganda dyan is like a high protein kasi ang turkey. Like yung chicken breast na kaysa i-compare sa like chicken breast or beef or tuna. Ngunit ang turkey, hindi lang para sa mga health conscious. Para sa mga Bicolano, walang malamig na Pasko sa kanilang maanghang na laing de pabo. Imbes na daing, laman ng pabo ang isinasahog sa laing. Paboritong ihanda ito ni Ted tuwing may reunion ang kanyang barkada. Ang sangkap nito, dahon ng gabi, bawang, luya, gata ng nyog, at syempre, sandamakmak na sili. Pwede itong breast, kasi malaman. Tapos itong leg, para mas masarap tsaka malinamnam siya. Pagkatapos, ilalagay sa pressure cooker para lumambot. At saka ito isasama sa ibang mga sangkap. The best daw na pulutan, kapartner ng inihaw na isda. Ang sarap ng lasa. Ang mga tamis-tamis, taka maanghang. Subalit hindi lahat ang turing sa pabo, panlamang tiyan lang. Si Aling Cecilia, halos mag-iisang taon na raw niyang inaalagaan sa kanyang bakuran ang 2 niyang pabo, sina Tony at Bambam. Ang trato raw niya sa mga ito, para ng mga anak. Hindi katulad ng ibang pabong mailap at pumapalag, sina Tony at Bambam nagpapagupit pa raw ng balahibo at gustong-gusto raw magpahimas kay Aling Cecilia. Parang nakakalibang. Unang-una, 2 na lang kami ng mister ko. Kaya naisipan namin mag-alaga na lang ng ganyan. At least kahit papaano, hindi kami nalulungkot. Sari-saring tradisyon na ang ating nahiram mula sa iba't ibang mga bansa. Iba't ibang pagkain na rin ang nagpapayaman sa ating kultura. Nakakatuwang isipin na mayroong isang hayop na nakakabusog na, masustansya pa, at higit sa lahat, simbolo na nagtuturo sa atin kung paano dapat magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap.